Hoy, oras po natin sa buong Pilipinas. Meron tayong 3 minuto makaraang ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Pilipinas! Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! Nabalitaan nyo na ba online? 8 bata daw ang hinimatay habang nagpa-practice dyan sa auditorium dyan sa may Davao City. Ha? Alam nyo kung bakit? Kasi daw, dun sa auditorium, air condition yun eh. Air condition, may aircon. Ha? Pero nung nagpa-practice yung mga bata, walang aircon. Ha? Ang nakasindi lang na electric fan, 2 lang. Napakainit ng panahon. Kaya ayun, yung 8 bata, kawawa naman, hinimatay dahil sa init. Oo. Ano nangyari? Sinindihan na lang yung aircon. Pambihira kayo. Pagka kayo nagpapapractice, yung mga batang yan, humihinga rin yan. Pambihira naman itong mga teacher na to. Pagka ganun consider naman natin, meron pang isang teacher, nagwala rin, nagmumura dyan sa may Lubao, Pampanga. Ha? Pinagmumura yung mga bata tapos pinagbababatukan. Ano ba nangyayari sa mga teacher ngayon? Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Ronda Pilipinas. Oy! Live na tayo sa DWIZ 882 at also, naka-live din tayo sa DWIZ News FM Regional Station sa buong Pilipinas. And of course, sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV. Taas mo. Yan! Sa Aliw Channel 23, ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr.
Ronda Pilipinas. Narito ang ating magiging weather we like it or not. Mataas pa rin ang posibilidad ng thunderstorm at mainit na panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Inaasahan ng mainit na panahon sa Visayas at Mindanao. O yan, Mindanao, Davao. Buksan nyo aircon na may mga pulupulong pagkidlat, pagkulog mamayang hapon at gabi. Wala namang bagyo o low pressure area kasalukuyang binabantayan ng Pag-asa sa loob ng malapit sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Samantala, aabot sa 26, 26 degrees Celsius hanggang 35 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila. 18 degrees Celsius hanggang 24 degrees Celsius sa Baguio. At mainit din pala doon, 24 na, no? At 26 degrees hanggang 33 degrees Celsius dyan pa rin sa Baguio. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. Pangulong Marcos nagpahayag ng buong suporta sa pagkakahalal kay Senador Escudero bilang Senate President. Alamin natin ang balitang yan mula kay Patrol 13, Gilbert Verdes. Gilbert, go! Nagpahayag ng kanyang buong suporta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa bagong talagang Pangulo ng Senado na si Senador Chis Escudero. Sa isang pahayag, pinuri ni Pangulong Marcos ang record sa legislatura at dedikasyon ni Escudero sa paglilingkod sa bayan na natatangian niya sa kanya bilang isang leader. Pinalitan ni Escudero si Senador Mig Zubiri na naglingkod bilang ika-24 na Senate President mula noong July 25, 2022 bago nag-resign kahapon Mayo 20. Kinilala naman ni PBBM ang mga naging kontribusyon ni Zubiri at naghayag ng kanyang kumpiyansa sa kakayahan ni Escudero na pamunuan ng Senado sa pagpasa ng mga batas na magdadala ng makabulang pagbabago para makamit ang pangarap nitong bagong Pilipinas. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Oh, meron tayo i-play. Play mo na. We will be watching. Akala ko i-play natin si Zubiri. Wala ba tayong file nung speech ni Senador Zubiri? Ito ang mensahe ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri kay bagong Senate President Chis Escudero. Ayon kay Senador Zubiri, babantayan nila ang magiging pamumuno ni Senate President Escudero kung mapapanatili nito ang pagiging independent ng Senado. Hindi naman anya nagsisisi si Senador Zubiri sa pagprotekta at pananatiling o pagpapanatiling independent ang Senado bilang institusyon. Aminado naman ang senador na heartbroken siya sa mga nangyari dahil may ilang senador ang nagpahayag ng suporta sa kanya, ngunit biglang bumaliktad ang mga ito. Inihilala naman ng dating Senate President na ilan sa mga posibleng dahilan ng pagpapalit ng liderato ng Senado ay ang mabagal na pag-usad ng charter change, pagharang sa People's Initiative at ang investigasyon sa PIDEA leaks kung saan nakaladkad sa investigasyon ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yes, absolutely. Kaya nga may mga text message ako, full support. Next day, pasensya na lang pare. Para nga nabigo ng girlfriend mo, boyfriend mo. I love you, joke lang. I love you, joke pala. So, Senator, sino yung ika-15? Diba, yung nabasa mo, 14, di ba? Sino yung ika-15? Ay, doon sumama yung kanyang loob eh. Yan po ang tinig ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng isang Flash Report! DWIZ Flash Report. Nako, dalawang sugatan sa pagbagsak ng isa na namang Cessna plane sa La Union. Alamin natin ang report ni Patrol 45, Raul Esperas. Kuya Raul, ano nangyari? Dennis, dalawa ang napaulat na nasugatan matapos bumagsak ang isang Cessna 172 aircraft na may tail number RPC-6923. Ang nasabing eroplano ay take off pa lamang sa La Union Airport nang ito ay bumagsak sa pinaka-shoreline ng Barangay Canauay sa San Fernando, La Union. Lumalabas na sugatan ang instructor na may sugat na tinahi ng 4 inches
sa kanyang left na mata. Samantalang ang student pilot naman ay nagtamo ng sugat sa kanyang kamay. Ang investigasyon ay patuloy na sinasagawa ng Civil Aviation Authority of the Philippines at antabayan pa ibang follow-up report sa nasabing insidente ng pagbagsak ng Cessna plane sa San Fernando, La Union. Plus report Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, Simpilong Mayto de Lacas, DWIC. Ronda Pilipinas. At tamayanan pa po ang mga additional mga information tungkol dyan sa pagbagsak. Pagbagsak pero nakaligtas no? Oo. Sige, dagdag tayo ng mga impormasyon sa pagpapatuloy ng Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Tumaas ang presyo ng ilang gulay sa bansa, partikular ang mga Highland vegetable. Kabilang dito ang green at red bell pepper, broccoli, cabbage, carrots, Baguio beans, patatas, pechay at sayote. Batay sa monitoring ng bantay presyo ng Department of Agriculture, naglalaro sa 250 pesos hanggang 266 pesos ang presyo ng bell pepper. Nasa 266 pesos naman ang kada kilo ng broccoli, 68 pesos ang kada kilo ng cabbage, 97 pesos ang kada kilo ng carrots. Habang ang Baguio beans naman ay nasa 182 pesos. Sumiriti ng presyo ng pataas sa 106 pesos ang kada kilo ng 71 pesos at ang kada kilo yung 71, kada kilo ng pechay at 64 pesos ang kada kilo ng sayote. Ronda Pilipinas. Samantala, hindi maapektuhan ang presyo ng sibuyas. Kasunod ng pagpapalawig ng Department of Agriculture ang pagbabawal ng importasyon ng sibuyas sa bansa hanggang Hulyo. Sa panayam ng DWIZ, pinaburan ni Federation of Free Farmers Cooperatives Incorporated National Manager Raul Montemayor ang ipinatupad na importation ban sa sibuyas dahil sapat pa ang produkto bunsod ng katatapos na anihan ng mga magsasaka. Gayunman, nananatiling stable sa 80 pesos ang presyo ng retail price ng sibuyas kada kilo. Ay hindi po. Normally yung kakulangan natin lumilitaw mga September papuntang December dahil kumbaga yung stock natin na marami ngayon nauubos yan dahil ang susunod na anihan next year na naman. In fact, ang balita ko nung itong anihan ngayon, napakababa ang presyo. Nanawagan naman si Montemayor sa Department of Agriculture na dapat bantayang maigi ang supply ng bigas sa Disyembre dahil posibleng magkaipitan ng supply, ayan na naman, ng naturang produkto. Normally, September, mag-umpisa na ng magnipis. Pero sa dami ng supply ngayon kasi, lagay ko, baka December pa yan medyo parang ipitan sa supply. So, dapat ma-monitor lang ng DA mabuti. Kunyari, nakikita niya na sa September, meron pa, pero paubos na. Doon na siya gumalaw pagdating sa importation. Para wag naman sumabay na marami pang supply, tapos magpapapasok siya. Pagdating na naman ng anihan next year, oversupply na naman tayo, babagsak na naman ang presyo. Ayan na. Naku, malaking problema to, DA ha. Ang tinig ng ni FFFCI National Manager Raul Montemayor sa panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng report. Bago po bilang bagong Senate President ni Senator Chis Escudero, wala umanong kumpas ng Malacanang. At hindi rin daw alam ni Senator Escudero. Pero nandun si Hart, bihis na bihis. Hindi, teka muna, report muna natin. Si Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Ate Celi, go. Hindi daw siya, naniwala ka naman, hindi daw siya kinausap o tinawagan ng Malacanang para sa pag-upo niya bilang bagong Senate President. Ito ang tugon ni Senate President Chis Escudero sa harap ng mga tanong at haka-haka na maaari daw may kinalaman ng Malacanang sa pag-upo niya bilang Senate President. Makarang ipahiwatig ni Senator Juan Miguel Zubiri na Malacanang ang kumilos kaya napilitan siyang magbitiw sa pwesto. Git ni Escudero, ang pagiging Pangulo ng Senado ay nakasalalay sa tiwala at kumpiyansa ng majority ng mga senador o kung kaya mayroong 13 o higit pang bilang ng mga senador na sumusuporta. Kapag anya na wala na ng kumpiyansa ang majority ng mga senador sa nakaupong Senate President, walang magagawa kung hindi magpalit ng liderato. Pwede din daw mangyari sa kanya kahit bukas o makalawa ang nangyari kay Zubiri.
Ayon kay Escudero, hindi naman siya padidikta o pa-impluensya sa Malacanang o kahit nasa sino man. Ang dapat daw nilang pakinggan bilang mga mambabatas ay ang interes ng sambayanan at ng bansa at ang kanilang konsyensya para sa bawat salita o boto sa Senado. Sa isang bandaan kay Escudero, kanya-kanyang dahilan ng mga kapwa-senador sa pagsuporta sa kanya at sa pagbawi na ng suporta kay Zubiri. Makabubutian niyang pagtuunan na lang nila ng pansin ang trabaho sa Senado kaysa balikan ang mga sugat na dinulot ng pagpapalit ng Senate leadership. At kagabi ay nagkaroon nga ng meeting itong grupo ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri. Kanilang pinag-usapan ano ba yung magiging papel nila sa bagong leadership. At ang sabi ni Senator J. Vijercito, nagkasundo sila na manatili daw sila ng mga independent senators. So sabi namin, kapag independent, hindi sila magiging member ng majority at hindi rin magiging member ng minority. So parang ano sila, nasa gitna. So parang kagaya din itong magkapatid na Alan at Pia Cayetano na hindi daw sila sasama sa majority, hindi rin sa minority, pero magiging independent daw sila. So, di ko, yun Talaga lang, ha? Talaga lang, ha? So yan ang mga antabayanan mamaya ay kung ano yung ilang pang mga pagbabago pagdating naman sa committee chairmanship. Oo dahil nga. marami nang naka-line up na mga committee hearing. Magpapatuloy ba mga ito o mapapalitan ba sila ng mga committee chairmanship? O mariretain yung committee chairmanship ng lahat ng mga pumirma para maupo itong Senator Chis Escudero. Pero how about itong sina Senator Nancy Binay, Senator Sani Angara na nagsipag-resign sa hawak nilang committee chairmanship. So yun ang ating antabayanan, yung mga changes na mangyayari sa hinahawakang committee chairmanship nitong ilang mga senador. Saka si Senator Legarda, nag-resign na din, pro tempore, di ba? Oo. So, ang pumalit naman sa kanya ay siyempre itong Senator Jinggoy Estrada. Yes. So, Senator Jinggoy, ang hinahawakan niyang committee ay Defense Committee at gayon din yung Committee on Local Government. Kanino na mapupunta yung dalawang committee na yon? I heard na gusto ni Senator Jinggoy na ma-retain sa kanya yung Committee on National Defense and Security na magkakandak ng hearing sa issue ng wiretapping bukas. So, yung Committee on Labor, baka daw ito ibigay kay Senator Joel Villanueva na dati nang humawak doon sa naturang committee. So, yun. Pero wala pang finality yan, Ate Selly, di ba? Wala pa. Dapat kasi yun, ang pagpapalit ng committee chairmanship ay official na gagawin sa session, mismong sa session. Sabi nga ni Senator Chis, anyway, 2 araw na lang naman, hayaan na muna na magkaroon na sila ng... Tama. Pero sabi nga nung iba, sana hinayaan mo nang matapos ni itong pag-adjourn si Nidje bukas, and then saka na lamang nagkaroon ng pagpapalit ng Senate leadership para yung maraming inihahabol na mga panukalang batas, yung mga naaprubahan nila na kinakailangan ng BICAM at para makapag-ratify pa ng mga makalulusot sa BICAM. So, yun, ganyan talaga ang buhay ng mga, kapag kay Senate President, hindi ka pwedeng kapito ko dahil anytime pwede kang patalsikin dahil ito ay numbers game. Kung babasahin mo yung speech ni kahapon, ni Senator Zubiri, parang before yung oras na yun, parang feeling ko kumpiyansa pa siya na siya pa rin eh. Kasi parang parang nasaktan lang siya, 'di ba? Lumalabas kasi doon, parang hindi niya akalain na pati yung 15 na pumirma, masama rin ang loob niya ron. Pati doon sa 15. Nung pa lang last Wednesday nalaman na niya itong plano na pagpapatal. Mayroon na nagbabalak na naman na siya ipatalsakin sa preso. So, syempre, yung kanyang mga member na majority, tinanong niya, lahat naman daw nag-express ng 100% support. So, parang ngayong araw nito, ang sinabi, 100% na sa yung support, kinabukasan, biglang, pare, pasensya na. Parang ang sabi tuloy niya, parang sinabi, ay, pare, I love you, pero ay, joke pala. Para daw gano'n, So, para daw ikaw ay, yung kumbaga sa isang manliligaw, pinaasa ka, pero yung pala wala. Yung gano'n. Meron pa siya sinabi yung iba umiyak pa. Ano kaya ibig sabihin nun, Ate Selly? Kasi diba, merong isang umiyak na pumirma naman pala. Doon sa, balita, sabihin na nga natin, isa sa mga umiyak kahapon habang nag-i-speech si Senator
Senator Bato. Zubiri para sa kanyang pag-resign, talagang humagulo lang iyak. Ito iniyaka pa nung wife ni Senator Zubiri, itong si Senator Bato de la Rosa. Akala pa naman, sabi niya, kasama siya sa mga nanindigan, hindi siya pumirma. Binanggit niya itong Senator Bato. Eventually, nalaman namin, pumirma pala Senator Bato de la Rosa. Pero, ang isa pa naman sa sinasabing posibleng dahilan, bakit may kumilos para matanggal si Zubiri ay dahil sa sinasabing hindi niya nagawang pigilan yung ginawang investigasyon ni Senator Bato tungkol dun sa PIDEA leaks na nagdadrag nga si Presidente. So, parang dun sumama, talagang inamin naman ni Zubiri na medyo nasaktan siya. Alam mo Ate Selly, saan ko gusto tumambay itong mga panahon na to? Saan? Diyan sa Senate media. Diyan sa Senate media. Oo, tama. Gusto ko tumambay dyan. Oo, napakaraming mga kwentuhan. Siyempre, mga side story. Hindi naman natin pwedeng sabihin sa ere. Yung mga gano'n. Tama. Sinasabing confidential or just between the two of us. Kung ano yung mga nangyari. So, kung ano yung pwede natin sabihin. Pero yun nga, yun ang nangyari talaga. Napatalsik sa pwesto. Last question ko, Ate Selly, talaga bang hindi alam ni Senate President Escudero na siya ang ilalagay? Pero nandito si Hart kahapon, naka-ready para dun sa oath-taking. Hindi yan. Kasi ang sabi, na-plan siya lahat yan. Kaya nga. Saturday. Na-plan siya daw yan nung nag-merge yung partido ni Presidente at saka yung Nationalist People's Coalition, NPC. Di ba ang NPC, member niyan dati si Chis Escudero. Hindi ko alam kung ngayon member na uli siya. So, sinasabi, ang info natin, doon na finalize itong ang pagpapalit ng Senate leadership. Yun. Akala ko talaga, Ate Selly, wala nang masyadong mangyayari ngayon sa Senate at malapit na yung break. Yung pala, may pasabog pa pala. May pasabog ka pa pala. Akala ko pa naman, talaga nakafocus lang sila pag dumalin na maraming maaprubahan para may pagmalaki ni Presidente sa kanyang SONA. Yung pala, may ganito pang kaganapan na mangyayari na kahit paano, siyempre, nakadiskaril dun sa takbo ng trabaho ng mga senador, lalo na ng mga committee. So yun, natin ang tabihanan. Ano yung mga changes at paano magbabalik ulit sa normal ulit itong trabaho ng mga senador. Okay, maraming salamat, Ate Selly. Mula dito sa Senado, back to you. Patrol 19, Selly Ortega Bueno, nagre-report mula dyan sa Senate. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, meron tayong siyasat special report, ha? Kontrobersyang bumabalot sa Pogo Operation sa Bamban, Tarlac, maging ang kaugnayan dito sa questionableng pagkatao ni Mayor Alice. Alam niyo ba si Mayor Alice Goo ay ano ang partido nito? NPC. NPC. NPC siya. Mayor Alice Goo, bubulat-latin natin sa siyasat special report na ito. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa siyasat. DWIZ Investigative Report. Nito lamang Marso 13 nang salakayin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang isa sa pinaniniwalaang pinakamalaking Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa bansa. Armado ng mga warrant laban sa gaming license hub na Zunyuan Technology Incorporated, sinalakay ang Baofu compound nito sa Bamban, Tarlac dahil umano sa human trafficking activities at kaso ng serious illegal detention. Nailigtas ng PAOK katuwang ang iba pang mga government agencies sa nasabing Pogo Hub sa Barangay de la Cruz ang halos 900 manggagawa na kinabibilangan ng nasa 400 Filipino at halos 500 dayuhan na karamihan ay Chinese. Nag-ugat ang warrant sa reklamong inihain ng isang Vietnamese na nakatakas mula sa Pogo compound noong Pebrero 28 noong isang taon, habang isang Malaysian ang nagpasaklolo rin matapos umaming
ikinulong at pinahirapan sa loob ng naturang lugar. Pebrero rin noong isang taon nang salakayin ng naturang lugar na nooy inuokupa ng Hongxing Gaming Technology Incorporated. Ayon kay PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, batay sa kanilang mga na-recover na mga computers, maaaring ginagamit sa cyber scam at iba pang iligal na aktibidad ang sinalakay na Pogo Hub na nasa likod lamang ng munisipyo ng Bamban. Matapos naman ang ilang buwan ay ipinadeport na ang ilang foreign Pogo workers na ni-rescue mula sa Bamban. Pinadeport natin nung isang araw. Bali 167 o 165 na Chinese po yung pinadeport natin nung isang araw. Pero actually dyan, pangatlong batch na ito, no? May mga pinadeport na tayo nung May 9, mga Malaysian and Vietnamese, and nung May 11, 43 to na mga Vietnamese. And then sa maybe next week or the week after next, we will be deporting 44 Chinese uli. Ito lahat puro involved sa Banban Pogo, yung mga pinadedeport na. Nakatawag pansin naman sa Senado ang isinagawang operasyon ng mga otoridad dahil kalapit lamang ang Pogo Hub ng munisipyo, kaya't agad nagpatawag ng investigasyon sina Senators Risa Hontiveros at Sherwin Gatchalian. Kabilang sa mga ipinatawag at ginisa sa pagdinig si Bamban Mayor Alice Guo na sinasabing may kaugnayan sa Hongxing Gaming Technology Incorporated at Zunyuan Technology Incorporated na nasa loob ng mismong compound. Naging palaisipan din para kina Senators Hontiveros ang background, citizenship at negosyo ng pamilya ng alkalde, kaya't naghinala ang ilang senador na maaaring kabilang si Guo sa sinasabing tanim tao scheme. Maaari rin nilang nagagamit ang mga Pogo sa paniniktik o espionage, lalo't may territorial dispute ang Pilipinas at China. Mayor, ano naman po yung trabaho ng inyong mga magulang? Yung father ko po, retired na po. And yung nanay ninyo? Hindi ko po nakasama po yung nanay ko pong lumaki po. Noon, ano po yung trabaho ng inyong ama? Negosyante po, Your Honor. Negosyante sa hog racing din or sa Pogo or sa iba pa? Hog racing po. Hindi po kami involved in any Pogo operation po, Your Honor. Matagal na po ba kayong may kaya mula sa panahon ng ama ninyo? Or self-made po kayo, ma'am? May konting kaya po yung magulang po at nagsikap din po ako, Your Honor. Saan po galing yung sinasabi niyong konting kaya? At bukod sa hog racing, bago nun, at bago ng Baofu, saan po kayo nagsikap? Your Honor, nagtatrabaho po ako sa farm. Nag-alaga po ako ng baboy. Nagpapalaki po ako, nagpapakain. Nagpapapanganak po ako ng baboy po. Sa farming po talaga kami, Your Honor. Kinwestiyon din ni Senator Hontiveros ang araw ng kapanganakan at educational background ni Mayor. Saan po kayo nagtapos ng elementary? Homeschool po ako, Your Honor. Kasi salo po kami ng farm. Anong taon po kayo nagtapos sa homeschooling sa elementary? Your Honor, dire-diretso po. Bandang anong taon natapos po yung grade 7 sa homeschooling? Your Honor, tutorial po kasing ginawa po sa akin. Salo po kasi kami ng farm nakatira po. Actually, Mayor, familiar po ako sa homeschooling dahil yung isang anak ko rin, yung huling 2 taon niya sa high school, for health reasons, sinomeschool ko po siya. And meron po kaming homeschool provider noon. Sino po yung naging homeschool provider ninyo? Your Honor, yung nag-homeschool po sa akin, teacher lang po. Hindi naman kumbinsido si Senador Gatchalian sa mga paliwanag ni Guo at naniniwala siyang may kaugnayan talaga ang alkalde sa Pogo operation. Ang Pogo, ginagago talaga tayo. Paulit-ulit na ito eh. At makikita mo yung trend, no? Kung aking teorya, si Mayor Go, ako, teorya ko ito, personal teorya ko ito. Pinatakbo ito ng mga Pogo at para may proteksyon yung mga Pogo. Dahil itong mga Pogo marunong na rin gumastos. Alam nila kung ang politiko ay kakampi nila, hindi sila mapapaalis doon. Paano sila paalisin doon kung kakampi nila
mayor. Para sa provincial government ng Tarlac, aminado si Governor Susan Yap na bagamat bukas silang magsagawa ng sariling pagsisiyasat kay Guo, blanco naman sila sa pagkakaroon ng operasyon ng Pogo sa kanilang lalawigan. We will look into the legal matters with that. She'll have to prove herself with regards to her nationality. But before anything else, nasusurprise siguro ang ibang tao, bakit wala kaming kinalaman? Wala akong knowledge nung gaming, nung Pogo sa area. The licensing agencies have excluded us provincial governments when they issue this license, di ba? And walang clearance required from us, walang notification, walang endorsement needed. So, truly, I don't understand na if we see na ganito na pala yung Pogo, ngayon na pwedeng nagagamit for scamming or for illegal activities na trafficking and Samantala, nakarating na rin sa Commission on Elections ang isyong bumabalot kay Mayor Guo. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maaaring idiskwalipika si Guo sa pagkaalkalde kung merong kwestiyon sa kanyang eligibility. COMELEC po, ang aming jurisdiction ay natapos na nung proklamasyon. Siyempre sa po ngayon ay duly elected mayor, subalit sa ating pong umiiral ng mga batas, kahit po ikaw ay nakaupo na, ay pwede pa rin po makakwestiyon ang iyong eligibility. Kahit pa po, Sir Tol, lampas na yung 10 araw pagkatapos ng proklamasyon na pwede mag-file ng protesta o tinatawag na quo warranto. Meron pa rin po tayong tinatawag na petition for quo warranto kahit na ikaw ay nakaupo na, pagka ang issue ay ikaw ba'y talagang eligible dyan sa pwesto na yan. At yan po, Sir Tol, ang pwede mag-file ay ang opisina ng Solicitor General. Kung natatandaan po din natin yung nangyari sa dating punong mahistrado natin na kung saan na-question yung eligibility niya patungkol po, at ito po ay ang ginamit, yung tinatawag na quo warranto, at Solicitor General po ang Nagtataka naman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan nagmula si Mayor Guo maging kasaysayan ng pamilya nito na walang kahit anong background sa politika. Nagsasagawa na niya ng investigasyon ang ilang ahensya ng gobyerno sa pangunguna ng Office of the Solicitor General upang mabusisi ang tunay na katauhan ni Mayor na magiging batayan sa mga posibleng isasampang kaso. Matagal na namin naimbestigahan yan, kaya naman nahuli yan eh. Dahil rinid natin yung sa Panban at nakita natin yan, nakita yung mga dokumento, nakinig-question ngayon natin yan kung talagang totoo itong mga ito at saka paano siya tumakbo ng mayor. Dahil marami, kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. So kasabay ng sa Bureau of Immigration, pati siguro may mag-question na ng kanyang citizenship, yun, lahat i-imbestigahan natin yun. Kasama ang investigasyon ng mga hearing na ginagawa ng Senado. Para naman sa siyasa team, bagamat nagsasanga-sanga na nga ang issue, mahalagang matubok pa rin ang tunay na problema at ito ay ang negatibong epekto ng Pogo operations dahilan upang nais na itong palayasin ng mga mambabatas sa bansa. Sa kabila nito, importante ring ungkatin ang hiwagang bumabalot sa pagkatao ni Guo dahil maituturing itong issue ng national security dahil sa agawan sa teritoryo ng Pilipinas at China. Bukod dito, kagaya ng panawagan ng ilang mambabatas, dapat ding magpaliwanag ang mga kinaukulang ahensya gaya ng Bureau of Immigration sa pagdami ng mga illegal Pogo workers sa bansa. Patuloy ding nakaantabay ang siyasa team at sambayan ng Pilipino sa mga susunod na pagdinig ng Senado hinggil sa kontrobersyal na issue. Sa ngalan ng siyasa team, ako si Dennis Antenor Jr., nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channels, DWIZ News website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ Investigative Report. Ronda Pilipinas. At saka may mga development na tungkol kay Alice Guo. Talagang kung meron kayong tanong, mas dadami tanong nyo.
Kumusta na kayo mga kastig? Gawin nating mas exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang hottest online sports betting platform na talagang magpapabago sa paraan mo ng pag-i-enjoy ng mga paborito mong laro. Sa mga fans ng NBA, libre mong mapapanood ang NBA playoffs sa arenaplus.net. Iba't ibang papremyo kagaya ng sapatos, telepono, motorsiklo at saka bagong kotse. Lahat ng yan ipamimigay sa Arena Plus sa NBA Playoffs Lucky Draw. Up to 64 million pesos worth of total prizes. Bukod sa NBA, pwede mo ring masubaybayan ng mga live games ng local at international sports kagaya ng PBA, PVL, soccer, volleyball, basketball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang inaantay mo? Download Arena Plus app sa App Store or Google Play or manood sa arenaplus.net. Dahil sa Arena Plus, astig sa sports, keep it fun, game responsibly. Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. Yon! 21 minuto na bago mag-11 in the morning. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Tagap tayo ng isang report. Kooperasyon ng Kamara at Senado sa pagkakahalal kay Senator Cheese Escudero inaasang mas lalakas pa. Alamin natin ang report ni Patrol Loven, Tina Nolasco. Tina! Kumpiyansa si House Majority Leader Manix Dalipe na mas lalakas ang pagtutulungan ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso sa pagkakahalal kay Senator Cheese Escudero bilang Senate President. Umaasa si Dalipe na magkakasundo ang Senado at Kamara lalo na sa mga prioridad na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC ng administrasyon para sa ikaunlad ng bansa. Bukod pa rito, nasasabik rin ani Dalipe na makatrabaho niya si Majority Leader Senator Francis Tolentino upang maisulong ang mga panukalang batas na makatutulong para maiangat ang buhay ng mga Pilipino gaya ng sinusulong niyang Economic Charter Change o CHACHA. Habang sa panig naman ng oposisyon, naniniwala si Kabataan Party List Representative Raul Manuel na ang pagpapalit ng liderato sa Senado ay layong gawing mas maliit ang mga kakampi ng Duterte sa loob ng kapulungan at pag-asang makalulusot ang CHACHA sa Senado. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. Presyo ng manok at baboy sa merkado lalong sumirit. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Lalo pang tumaas ang presyo ng manok at baboy sa mga pamilihan sa Metro Manila. Sa Marikina Public Market, halos 20 piso hanggang 30 piso ang itinaas sa presyo ng manok kung ikukumpara sa naging presyo nito noong Abril. Naglalaro na kasi sa 167 pesos hanggang 170 pesos mula sa dating 145 pesos hanggang 155 pesos ang presyo sa kada kilo ng manok. Sa presyohan naman ng karne ng baboy, nasa 260 pesos na ang per kilo ng kasim, giniling at ng pigi. 250 pesos naman ang kada kilo ng pork chop, 280 pesos ang per kilo ng liempo, 200 pesos ang kada isang guhit ng pata, habang 340 pesos naman ang kada kilo ng baka. Una nang inihayag ng Department of Agriculture na tumaas ng 10 piso ang retail price ng kada kilo ng manok kahit na mababa ang farm gate price na nasa 119 pesos hanggang 125 pesos sa Luzon. Ito ang posibleng dahilan kaya nagkaroon ng pagbabago ng presyo sa mga pamilihan. Umaasa naman ang mga mamimili na bababa na ang presyo ng mga pangunahing bilihin, partikular na ang manok at baboy na makakatulong sa kanilang pagbabudget. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, para sa ating NBI, blackmail o binantaan ka online. Naku, alam nyo ba na may parusay ang mga ganyang mga threat na yan? Alamin natin sa NBI report mula kay Angelo Bainyo.
Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Blackmail o binantaan ka online? Nako, bawal ito. Hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng kaaway. Ang iba naman, humahantong pa sa bantaan. Alam nyo ba ang blackmailing ay may tuturing na krimen? Ang blackmailing ay isang klase ng pagbabanta kung saan ang suspect ay humihingi ng kondisyon, pabor o kapalit kagaya ng pera sa kanyang biktima. O kaya naman, pagbabantaan ka, nasisiraan ka sa ibang tao o ibubunyag ang lihim mong sekreto. Ayon sa Article 283 ng Revised Penal Code, ang light threat o ang pananakot o pagbabanta sa isang tao ay isang krimen. Kabilang na rito ang pananakot sa pamamagitan ng social media platforms. Ang anumang post o comment na naglalayong makasira sa reputasyon ng isang tao ay makakasuhan sa ilalim ng batas na ito. Nakasaad sa Article 282 ng Revised Penal Code na ang sino mang lumabag ay mapaparusahan ng aresto mayor o pagkabilanggo ng 1 buwan hanggang 6 na buwan at multang hindi lalagpas sa 100,000 pesos. Kaya kung mayroong hindi pagkakaunawaan, pag-usapan. Hindi yung sa social media, idadaan at magbabantaan. Krimen nga kung may tuturing ang blackmailing. Baka masabihan ka ng, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Oy, dun sa mga taga Rapu-Rapu, Albay dyan, happy layag o layag. Happy Layag Festival po sa inyo. Ayan. Doon sa mga nahihirapang mag-isip ng ihahanda sa paparating na mga celebrations tulad ng mga yan, mga fiesta. Siguradong mabubusog ang inyong mga bisita o inyong pamilya o mga loved ones sa Comea. Mapa anniversary, birthday o simple merienda o fiesta, tiyak na mabubusog ang pamilya at mga bisita sa Comea Bihon, Comea Palabok at Comea Sotanghon. Lahat ng selebrasyon ay sasaya. Basta't busog ang buong pamilya at mga bisita. Ibig kong sabihin, Comea 3Q Bihon. Ay nako, masarap talaga. Ronda Pilipinas. Oh, ready na ba kayo? Ready ka na ba? Mga ka-Bingo Plus sa ating DWIZ Bingo Plus numero panalo. Kombinasyong tama, malaki ang tama. Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIZ. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIZ. Numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Iyon, meron kang chance manalo ng 1,000 pesos, 500 pesos kapag tama ang 5 combinations at another 500 pesos kung meron kang Bingo Plus app. Simple lang pong manalo, kailangan lamang abangan ang 5 letter and number combination sa mga programa ng DWIZ at i-text ang sagot sa 0960-880-6424 kasama ng inyong pangalan, /edad, /address, /5 combinations of the day. At para sa ating ikalawa na to pangalawang kombinasyon for today sa letrang I, 29. Abangan mamaya sa Balitang Bayan ang ikatlong kombinasyon. Tandaan, pag bingo sa saya, plus sa panalo. Kung nakalima ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang 5 numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Ronda Pilipinas. Pilipinas, ang ating oras. Ayan na, 8 minuto pa bago mag-11 ng morning. Ronda Pilipinas. Oh, we're saying hi and magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa lahat ng mga PCSO offices. Alamin kung paano po makahingi ng tulong ang mga welfare agencies at charitable medical facilities sa PCSO. Narito po yung report na yan. Isa sa misyon ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang tumulong lalo na sa mga ahensyang nagkakalinga sa ating mga kababayang nangangailangan kagaya ng Accredited Non-Government Agencies o NGOs sa pamamagitan ng programang Institutional Partnership Program o IPP ng PCSO.
Ayon kay Jerusa Arnante Homo, Division Chief ng Charity Assistance Department ng PCSO, maaari silang makapag-assist sa isang grupo mula 300,000 pesos hanggang 1 milyong piso kada taon. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Doon po sa amount, meron po kaming, we started with 300,000 in 2021. In 2022 po, ngayong taon na to, 2024, we have proposed na i-increase siya ng at least 400 man lang, yung pinakamababa. And then, up to 1 million na assistance. So, depende po yan sa number of clients nila. Yun yung una. Meron po kaming ginagamit na tool, no, may range dyan. Pag nakapasa sila doon, sa una muna yung sa assessment kasi meron kaming criteria, we have an instrument na ginigradean sila sa bawat area. And then if they get 80% and more, qualified silang maisama sa program. And then the amount also will be based on the scoring plus yung number of clients na sinuserve nila. So it ranges, depende sa agency. And of course, meron din silang project proposal that At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya po sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas! Samantala, para sa ating balitang sports, San Miguel Beermen, lamang ng 2 panalo kontra sa Rain or Shine sa Season 48 Philippine Cup ng PBA. Sports News mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nagpapatuloy ang mainit na bakbakan sa PBA Season 48 Philippine Cup Semifinals. Noong linggo, muling nanalo ang San Miguel Beermen kontra sa Rain or Shine Elasto Painters na may final score na 106-89. Dumipende ang Beermen sa kanilang star player na si Junmar Fajardo na may 22 points at 10 rebounds at nagpakawala ito ng 18 points sa loob lamang ng third quarter upang makaangat sa 2-0 ang standings ng kanilang serye. Ito na ang kanyang pang 24th double-double para sa season. Si CJ Perez naman ay nagtala rin ng double-double sa Game 2 na may 19 points at 11 rebounds. Sa Rain or Shine naman si Anton Asistio ang nanguna na nakapagtala ng 20 points. Muling maghaharap ang dalawang koponan sa Game 3 ng kanilang Best of 7 series bukas alas 4:30 ng hapon at ang laro ay gaganapin sa Dasmariñas Arena sa Cavite. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas! Ito na ang latest, bagong-bago, Fresh na fresh! DWIZ Showbiz News! Richard Gomez hindi natatakot sa banta sa kanyang buhay. Ha? May banta sa buhay si Richard Gomez? Alamin natin showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, nangangako si Richard Gomez na patuloy niyang lalabanan ang mga illegal activities sa kanyang distrito kahit na may mga banta pa sa kanyang buhay. Sa interview sa kongresista, sinabi nito na kung sino man ang nagbabanta sa kanyang buhay, hindi umano siya maduduwag ng mga ito at patuloy niyang gagampanan ang kanyang tungkulin. Hindi umano siya matitinag na anumang masasamang gawain ng mga political leaders na mas focus pa sa pagprotekta ng kanilang mga interes kaysa magserbisyo sa mga tao. Ito ang naging reaksyon ng congressman sa report na may mga gun for hire groups na nagsasagawa ng mga liquidation operations sa 3rd at 4th District ng Leyte. Sa lumabas na report, kabilang ang pangalan ni Richard sa umano'y target na nasabing mga gun for hire kasama ang 4 pang mayor sa Leyte at hindi mabilang na dami ng barangay leader sa 2 distrito. Sinabi pa ng kongresista na galit ang mga ito sa kanya dahil hindi siya pumapayag sa mga iligal na gawain ng mga ito kung saan bahala na raw ang Diyos sa kanya. Idinagdag pa
ni Richard na noong pa man ay alam na niyang kakambal na ng pagpasok niya sa politika ang panganib at handa mo na siyang harapin ang mga ito at ipaglalaban niya ang karapatan para maserbisyohan ang kanyang mga nasasakupan at ang karapatan ng kanyang mga nasasakupan na magkaroon ng good at fair governance. Ronda Pilipinas. Ilang taon na ba si Richard Gomez, si Papa Richard? Okay, bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day. Palagi mong tandaan, hindi ka hanggang dyan lang. So dapat push ng push, ha? Push ng push. Huwag niyong isipin na hanggang dyan lang kayo. Hindi ko na kaya, hanggang dito na lang ako. Hindi. Diretso lang tayo. Diretso lang. Kaya pa yan. Basta wag natin asahan ang ating mga lakas. Ang lakas ng Diyos ang dapat ninyong asahan. Kasi pag lakas ng Diyos kayo umasa, mas malakas kayo. At bago tayo magpaalam, tayo munang mag-happy birthday of the day. Birthday mo pala ngayon? Ang birang buhay to. Tatahi-tahimik ka dyan. Si Chat Josue ng DWIZ Aliw Switcher. Happy birthday. Wala dyan ba si Chat? Wala pa, no? Papasok ba? Birthday leave. Ano yung sabihin ng gano'n? Yan po kabuhan ng balita at informasyon sa Ronda Pilipinas. At antabayanan po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo, Topasyo with Miss Juvie De Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Yan. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.